Hindi na ikinaila ni QMB or Kentin Millora Brown ang plano niya pagpasok sa PBA kasama ang ilang option overseas matapos ang kampyonato sa UP. Ang Barangay Ginebra, sinasabing target ngayon si Chris Newsome na posibleng pumasok sa free agency ngayong February. At ang New Zealand Tall Blacks, inihalin tulad sa isang pelikulang bakbakan nila ng Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang matagumpay na kampanya ng UP kung saan tinalo nila ang Lasal sa kampyonato, usap-usapan ngayon ang pagpasok o posibleng pagpasok ni Kentin Millora Brown aka QMB sa ibang liga overseas, pero hindi rin ikinaila ng kanyang kampo ang posibilidad na pasukin ito ang PBA. Narito ang report. Tutukan natin ang kampo ni Kentin Millora Brown sa report ni Homer Sison sa Spain. Marami kaming kinukonsidera na pinagpipilian at isa ang PBA sa mga yon. Tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod na ilang linggo. Okay, so kung sakaling pasukin ni QMB ang PBA draft, malaki yung posibilidad talaga na Terra Firma or Blackwater ang bagsak niya, di ba? Of course, alam niyo na ang rason kung bakit. Sa dami kasi ng na-trade nila ng Blackwater at ng Terra Firma, sila yung mauuna talaga sa pagpili ng kukuhaning player dito sa draft night. Ang problema, sakaling dun siya mapunta, medyo mababago yung atmosphere ni QMB. Mula sa champion team na UP, babagsak naman siya sa kupunan na hindi man lang nakakaakyat ng playoffs. So, ibig sabihin, isa yan sa mga posibleng i-consider ni QMB in case nakasama talaga ang PBA sa pinagpipilian niya dito. Bilang isang newcomer, marami talaga maglalaway sa kanya dito sa PBA. Unang-una, sentro. Sa taas niyang 6'10", malaki magagawa niya sa isang team. Pangalawa, yung average niya sa UP. Hindi mo talaga pwedeng i-ignore yun. Dala-dala niya ang average na 14 points, 9 rebounds at 2.3 assists sa 3-game series nila ng Lasal. Hindi ba? Kung ikaw yung team na nangangailangan ng katulad niya, gagawa ka talaga ng paraan para mapunta siya sa iyo. Ito rin naman na yung rason bakit marami siyang offer overseas. Yung stats niya na itinala niya sa bakbakan ng UP at Lasal. So siguro malaman natin kung ano talaga yung plano ni QMB sakaling makabalik na siya mula sa US. Dinig natin, babalik siya sa Pilipinas mula US by January na. Kung hindi inaalis ni QMB ang posibilidad na pasukin din niya ang PBA, lumutang naman ang umano'y interes ng Barangay Ginebra kay Chris Newsome. Si Chris na kasama sa hanay ng Gilas, Pilipinas, nakasalukuyang pinamamahalaan ni Coach Tim Cone ng Barangay Ginebra. Narito ang pasabog. Tutukan natin ang pasabog ni PBA Insider sa kanyang official FB account. Dinig ko, tinatarget ng Barangay Ginebra si Chris Newsome sa free agency. Magiging unrestricted free agent si Chris pagkatapos ng Commissioner's Cup ngayong February 2025. At ang Barangay Ginebra ang frontrunner na magpapirma sa kanya. Uy, ang tagal na nito ha. Parang nabuksan ata yung balita matapos manalo ang Gilas ng gold dito sa Asian Games. Naalala niyo ba yon? Anyway, kung tinatarget talaga ng Barangay Ginebra si Chris, para sa akin, wala namang masama doon. Qualified naman siya at isa pa, mag-free agency na rin siya sa susunod na taon by February, ayon na rin kay PBA Insider. So okay na okay yan para kay Chris Newsome. At nakikita rin naman natin na parang gusto rin ni Newsome na makasama sa hanay ng Ginebra kasi nga unang-una, kabisado niya na yung sistema ni Coach Tim Cone. Pangalawa, nasa Gilas na siya. So malaking bagay yon, hindi lang kay Chris, kundi maging kay Coach Tim mismo. At least hindi na siya mahihirapang ipasok sa system si Newsome in case na ganun talaga yung mangyari. Siyempre, given naman yun na hindi lang Ginebra ang kakasadyan. Sigurado tayo na may iba pang team na gusto rin siyang makuha o ang kanyang serbisyo. Unang-una na of course ang Meralco. Hindi naman siguro siya basta-basta bibitiwan dyan. Kaya sa aspetong yan, winner si Chris Newsome. Mas makakapili talaga siya ng malapit sa puso niya at mas malaking sweldo or alok ng isang koponan. For sure, isa rin sa mga consideration niya ang pagbuo ng pamilya sa susunod niyang kontrata dito sa PBA. Dinig natin na engaged na, di ba? So magandang pagkakataon ng free agency para sa kinabukasan niya at nang bubuuin niyang pamilya. Bukod sa posibleng mag-enjoy pa siya sa team na papasukan niya. Habang umunoy interesado ang Barangay Ginebra sa serbisyo ni Chris Newsome, inihalin tulad naman ng New Zealand Tall Blacks sa isang movie ang nakaraang bakbakan nila ng Gilas, Pilipinas. Isang paraan ng pagkikayat nila sa lahat na huwag palalampasin ang susunod na laban sa pamamagitan ng pagbili ng tiket. Narito ang pahayag. Tutukan natin ang pahayag ng Tall Blacks sa kanyang official IG account. 2 buwan mula sa pagkakataon natin sa redemption, tila isang pelikula ng huli nating mga kalaban ng Gilas, Pilipinas sa Maynila. May pagkakataon tayong ibalik sila sa ating lugar ngayong February 23. Ibinebenta na ang tiket, kaya kung gusto mong maging bahagi sa lahat ng aksyon sa Spark Arena,
bumili na ng ticket. Ganito talaga sila mag-promote ng laban ng Gilas Pilipinas. Kakaiba pero mainit, di ba? Totoo naman yung sinabi nila na parang isang pelikula yung salpukan ng Gilas and of course ng Tall Blacks dito sa MOA Arena noong November. Kaya sa tingin natin, mas magiging maganda yung laban kasi may advantage na sila dito. Home court advantage po yan. Nasa home court nila. So dito natin makikita yung matinding support na ibibigay ng kanilang fans. At the same time, acid test din to sa Gilas Pilipinas. Wala naman tayong duda na kaya nila talaga kasi nagawa na nilang bakbakan ng New Zealand eh. Pero mas magkakaroon ng malaking impact kung dito mismo nila tatalunin ng Tall Blacks sa kanilang baluarte. Tignan nyo yung impact nung panalo nila sa Latvia. Di ba ang laki ng impact nun? Number 6 yung Latvia sa world ranking pero tinalo ng number 34. Malaki rin ang paniwala natin na kapag tinalo nila ang New Zealand dito sa baluarte nila, sigurado gagalaw ng malaking pwesto natin sa FIBA World Ranking. Hinala ko lang naman yun ha. Pwedeng mangyari at pwede rin hindi. Sa ngayon guys, may ilang ticket pa rin na mabibili sa website ng Ticketmaster. Hindi na natin papakita kasi nakita nyo na rin naman yung dati pa, di ba? Konti na lang yun at sigurado na bago mag-Feb, mauubos rin siya. So good luck sa Gilas and of course, Merry Christmas po sa ating lahat. So guys, maraming salamat.